tuloy ho natin. Pangalawang topic natin, mga bossing. Hatred. Oh. No? Ito po mga political analysts at yung mga iba't ibang analyst po, mga kababayan. Sabi ni Big Daddy, Taliano Gold ba yan, Mark? Ay, opo, Taliano Gold dyan. Ayan, Taliano Gold dyan. Alam nyo kung saan galing yung pinambili ko niyan? Pera, no? Galing po yan sa tax ng DDS, mga kababayan. Galing po yan sa tax ng DDS. Oh, okay na, masaya na kayo. Wala tuloy nagko-comment. Di ba? Sasabihin kasi nila, i-comment nila, Mark, yung suot mo, galing sa tax ng DDS yan. Galing sa tax namin yan. Oh, inunahan ko na. Yan po, galing po yan sa tax ng DDS. Pinambili ko po yung tax ng DDS. Ano pa eh. Anyway, mga bossing, ano po ang sasapitin natin, no? Kapag si President Donald Trump na po ang nakaupo, mga kababayan. Hihina ba o mas lalakas ang Pilipinas? Meron bang magiging epekto sa Pilipinas or wala? Ma'am Trexie Villa, shoutout po sa inyo. Hindi naman nagbabago yung relasyon natin sa totoo lang. Siguro nagbabago lang sa extent of the support. Marami nang dumaan na Pangulo ng Estados Unidos pero hindi naman anya nagbago ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Ayan. Naku, maiinis si Duterte niyan, mga kababayan. No, bakit to? Pro-China yun eh. No? Di ba nga yung ibang mga presidente dati inaaway niya? Yung ibang presidente ng Amerika, gusto niya talagang humiwalay sa sa Amerika. Ayaw niya nung pagkakaibigan. Tipo bang gusto niya makipag-away lagi sa Amerika. Kaya may inis yan. Ayon sa political analyst na si Professor Edmund Tayaw, ito ay kahit pa sa bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump. Dagdag pa ni Tayaw, kapag nakikita kasi ng Amerika na mahalaga ang isang bansa para sa kanila, ay hindi nila pinababayaan. Ang Pilipinas. Bakit daw at paano daw tayo naging mahalaga sa Estados Unidos, mga boss? Pinas, bukod sa matagal ng kaalyado ng Amerika, ay strategic ang lokasyon kaya hindi maaring baliwalain ng US government. Hindi lang dahil sa dati tayong colony, kung hindi ang Pilipinas kasi napakahalaga, no, strategically located tayo at napakaraming mga dumadaan, no, sa West Philippine Sea, for example, or sa South China Sea na apektado ang buong mundo. Kaya hindi. Yan mga bossing ha, yung mga nagsasabi na mga DDS, nako, yari na daw ang ating Pangulong Marcos. Actually, yung pag-congratulate nga po ng Pangulong Marcos, mga bossing, kay Donald Trump, inacknowledge na po. Sabi ni Sir Archie Beroya, strategic location natin sa Pacific. Sabi ni Frozen Soul, gateway kasi sa Southeast Asia ang Pinas from Western country. Sabi ni Billy Jean Santos, tagal ko ng follower, nagpapa-shoutout, nagko-comment, hindi pinapansin dito. Mabuti pa kay Boss Mike Cervera. Sorry naman po. Yung iba minsan nalalakpasan natin Pasensya na. Ayan, Billie Jean Santos. Tuloy. Hindi po pwedeng basta pabayaan ang Pilipinas. Pero maaari anyang dumistansya ang Amerika pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, ditulad sa pamumuno ni President Joe Biden na aktibo sa isyong ito. Paliwanag nito, nang maupo noon bilang Pangulo si Trump, hindi gaanong nakikialam sa isyu ng ibang bansa ang Amerika. Nung naunang pagpangulo, siguro hindi yung totally makikipagtulungan doon sa West Philippine Sea, pero nandiyan pa din mga kababayan, yung suporta ng Amerika. Pero yung iniisip nila na pauwiin nyo na yung mga pauwiin nyo na yung mga Amerikano, yung iniisip ng mga tawag dito, DDS, malabo ho yun. Mga bossing, napakalabo po nun, no? Ni President Trump. Nakita na natin to, no? The US basically distanced itself from the world issues, no, from world politics. In fact, hindi lang sa Pilipinas medyo dumistansya ang Estados Unidos noon. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umaasa siya na ang matibay na relasyon ng bansa sa Amerika ay magdadala ng daan para sa kaunlaran sa rehiyon.
America. Ito na si Donald Trump, mga kababayan. Shoutout kay Jay Tamblique at kay Charlie Permo. Tuloy. Has grown weak, and so weak that the Philippines have broken with decades of pro-American foreign policy to Sino po yun? Sinasabi niya. Si Duterte po gumawa nun eh. No? Panahon po ng dating Pangulong Duterte yun, mga kababayan. 2017, 2018. Nung panahon na humiwalay, pinauwi yung mga visiting forces agreement, etc. Yun po, mga kababayan. Tuloy ko. instead lead Sinasabi, ang Amerika ay humina dahil nga humiwalay ang Pilipinas sa matagal ng pagkakasundo o yung hindi yung mismong pagkakaibigan, pero yung alyansa. for the orbit of China and Russia. You saw that yesterday. The hatred. I mean, why is Obama campaigning? He ought to be out working. He ought to be out. I mean, I'm going to send the congressman back to Washington with that message, but we'll send the real message on November 8th, right? We'll send the real message on November 8th. Sabi ni Autism GDD Channel, mas malabo pa ang susuporta ng US pag nagkagyera. Ipambala lahat ng matatapang sa West Philippines. Ay, sila Duterte. Dapat ipambala na yung mga yun. Di ba? Matatapang kapag ka nagpa-press con, pagka yung mga interview. Pero kapag ka yung nandyan na yung oras na sila ay pupunta na doon sa mga, tawag doon? Sa mga hearing, ay wala na. Umuurong na ang mga gold tab nila. Umuurong na ang mga betlog, mga kababayan. Di ba? But every time I look at him, he's campaigning. I mean, here you see the Philippines, the heads of the Philippines, they're so angry. He leaves for China. He's now negotiating with China. We've been in the Philippines practically for forever. Ito ho yung pinapaniwalaan ng mga DDS, mga kababayan. Wala na ang US. Lubog sila sa utang. Kaya uunahin nila ang sarili nila. Kaya pala yung boss nila, ayun, sabi, West Philippine Sea, tatarakan ko yan ng bandila natin gamit ang jet ski. Anak ng tinapa, natapos yung kanyang pagka-presidente, wala. Ang hinayupak, ayun, sinasabihan pa yung tao na, kayo naman, election dati, naniwala naman kayo agad. Diba? Biruin nyo yun, mga kababayan. Ipinangako niya nung panahon na siya ay kumakandidato. Pagkatapos, nung natapos na ang eleksyon, tayo pa nasisi. Naniwala naman kayo. Eleksyon noon. Makapal ang muka. Di ba? May gana pang tayo ang sisihin, mga kababayan, dahil daw nagpauto tayo. Isang beses lang yon, hindi naman kami uto-uto kagaya ng mga DDS na halos kitang-kita na. No? Mas maliwanag pa sa sinag ng araw. Hanggang ngayon, uto-uto pa din itong mga DDS. Sabi ni Frozen Soul, ang China nga ang lugmok ang ekonomiya ngayon. At mukhang lalo pang malulugmok yan. Dahil po, yung sabi nga at banta ni President Donald Trump, 60% ng taripa ang ipapatong sa mga yan. Ha?